Napakaganda mo naman, Iha. Anong pangalan mo? Tanong ng isang lalaki na nasa 40s na ang edad. Melly po. Tila nahihiya namang sagot ng 15 anyos na dalagita. Napasimangot naman ng kadarating lang na si Kelly nang makita ang nakababatang kapatid na kausap ang isang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Melly, nasan si Inay at Itay? Tanong ni Kelly sa kapatid at sinadyang ibinagsak ang basket na hawak sa lamisitang nasa harapan ng may edad na lalaki. Nasa tingin niya ay kasamahan sa sugalan ng mga magulang nila. At marahil ay ang lalaking ito ang may-ari ng kotse na nasa labas ng bahay nila. Nasa kanilang silid pa ate, palabas na ang mga yon. Ate mo siya? Tanong ng lalaki kay Melly. Opo. Sagot ng kanyang kapatid habang nakaupo sa bangkito at nilalantakan ng chocolate na hawak na siguradong bigay ng lalaking ito. Pareho kayong maganda. Sagot ng lalaki at tumingin pa ito kay Kelly na tila nanunuri. Pinandilatan ni Kelly ng mga mata ang kapatid. Agad naman itong umalis sa pagkakaupo at pumasok sa kanilang silid. Naiinis siya sa lalaking ito. Halos araw-araw na lang ay mayroong mga pumupunta sa bahay nila para isama sa sugalan ng kanyang mga magulang. Halos wala na nga silang makain pero hindi pa rin maawat ang mga ito sa kakasugal. Ubos na ang gamit sa kanilang bahay dahil binibenta ng mga ito kapag natatalo. Lalo siyang napasimangot nang makitang aligaga ang ina. Nagmamadali ito kasunod ang ama na bihis din. Jonard, pasensya ka na at pinaghintay ka namin. Paghingi ng paumanhin ng kanyang ina sa lalaking mukhang pedophile. Nako, Aling Celia, okay lang. Kausap ko naman ang inyong mga anak kanina habang naghihintay ako. O siya, umalis na tayo at nang makarami. Singit naman ng ama ni Kelly na si Mang Ador. Nagpatiuna na ito. Oy Kelly, ikaw na bahala dyan ha, aalis na kami. Sigaw ng kanyang ina habang humahakbang palabas ng bahay. Napatango na lang si Kelly sa ina, saka dali-daling pumasok sa silid ng ina upang puntahan ang bunsong kapatid na si Carlo. Isa itong special child o batang may espesyal na kondisyon. Ito ang dahilan kaya nagsusumikap siya upang matugunan ang pangangailangan ng mga kapatid. Si Melly ay lagi lamang nasa bahay upang bantayan si Carlo dahil siya ay naglalako ng mga kakanin na niluluto ng kapitbahay nilang si Aling Bering. At kung minsan ay naglalaba siya sa mga may kayang tao sa kanilang lugar. Kahit nahihirapan ay ayos lang. Ang mahalaga ay mairaos niya ang pangangailangan nila sa bahay. Ano bang aasahan niya sa ama't ina nila? Wala naman. Sugal ang piniling kabuhayan ng mga ito upang iraos ang buhay nila. Ngunit hindi naman araw-araw ay panalo. Madalas pa nga ay maiinit ang ulo ng mga ito kapag walang naiuwing pera. Gustuhin man niyang magprotesta at sabihin sa mga itong humanap ng matinong trabaho. Ngunit sino ba siya? Anak lang naman siya at walang boses sa kanilang tahanan. Kaya ginagawa na lang niya ang makakaya upang sa ganoon ay siguradong may makakain silang magkakapatid sa tuwing nasa pasugalan ng magaling nilang mga ama't ina. Melly, aalis muna ako. Maglalaba ako kina Mrs. Laurio ngayon. Mamayang hapon pa ang balik ko. Ikaw na bahalang magpakain kay Carlo ha. Huwag mo siyang aalisan ng tingin at baka lumabas ng bahay. Opo ate. Sagot naman ito habang naghuhugas ng plato na pinagkainan ng kanilang nanay at tatay. Buti na lang din at bakasyon sa eskwela si Melly. May katuwang siya sa pagbubantay kay Carlo. Siya naman ay hindi na pumasok sa kolehiyo dahil wala naman siyang aasahan na suporta sa mga magulang nila. Hanggang high school lamang daw siya kayang pag-aralin ng mga ito. Huwag mong pabayaan si Carlo ha. Muling bili niya sa kapatid bago lumabas sa kanilang barong-barong sa squatters area. Ang bahay nila ay pinagtagpi-tagpi lang na plywood at sira-sirang bubong. Ewan ba niya? Nananalo rin naman sa sugal ng mga magulang nila pero hindi mapaayos ng mga ito ang kanilang bahay. Ang katwiran ng mga ito ay hindi kanila ang lupang kinatitirikan ng bahay nila. Kaya baka magsayang lang daw sila ng pera sa pagpapaayos nito. Napakahirap pa naman kapag umuulan. Tuluan ang bubong nila, kaya hindi nila malaman kung saan pupwesto para hindi sila mabasa. Puro sahod na nga ng mga tabo at lata ang bubong nila para kahit papaano ay mabawasan ng pagtulo ng tubig. Kapag gabi naman ay para silang natutulog sa ilalim ng kalawakan dahil sa tagos na liwanag ng buwan sa bawat butas ng kanilang bubong.
Napapabuntong hininga na lang siya sa tuwing hiisipin ng kaawa-awa nilang kalagayang magkakapatid. Nang makarating sa bahay ni Mrs. Laurio, ay agad niyang sinimulan ang mga labahin. Marami-rami ang mga ito, kaya natagalan siya sa pag-uwi. Alas 7 na ng gabi nang siya ay makauwi ng bahay, bitbit ang 300 pesos na kinita sa paglalaba. Malayo pa lang ay dinignan ni Kelly ang iyak ni Carlo. Tila nagwawala ito. Lalo itong umiyak nang makita siya at itinuturo nito ang tiyan. Napakunot noo siya dahil wala si Melly. Nasaan kaya si Melly? Tanong niya sa sarili. Ganito si Carlo kapag nagugutom na, iyak ng iyak. Kaya agad niya itong pinakain upang tumahan na. Pagkatapos pakainin ng bunsong kapatid ng dala niyang pansit, ay hinanap ni Kelly sa palibot si Melly. Ngunit hindi niya ito nakita. Kelly, si Melly bang hinahanap mo? Tanong ni Aling Bering. Oho, nakita niyo po ba siya? Iniwan niya kasi si Carlo mag-isa kanina, kaya naman pala iyak ng iyak. Magalang na tanong niya rito na nagkakamot ng ulo. Kasama siya ng ama mo kanina, umalis sila. Oho, saan daw pupunta? Nagtataka niyang tanong dito. Hindi sinabi, mukhang nagmamadali silang umalis. Natutulog siguro si Carlo kanina nang umalis silang mag-ama kaya hindi humabol si Carlo kay Melly. Napaisip si Kelly. Hindi sinasama sa sugalan ng kanilang ama si Melly dahil menor de edad ito. At ano naman ang gagawin nito doon? Kinutuban siya bigla. Nagpaalam na siya kay Aling Bering at nagpa siyang hintayin na lamang ang pagbabalik ni Melly. Ilang oras na siyang nakaupo sa harapan ng kanilang bahay. Nakapangalumbaba siyang naghihintay roon. Bigla siyang napatayo nang makitang paparating na ang kanilang ama at ina. Ngunit ang pinagtataka niya ay hindi kasama ng mga ito si Melly. Tay, si Melly po. Nagtataka at mahinahong tanong niya sa ama. Hiniram muna ni Jonard. Kailangan kasi niya ng katulong sa kondo niya. Sagot ng ama na halos matumba na dahil sa kalasingan. Biglang umahon ng galit niya sa narinig. Hiniram, tay? Anong tingin niyo kay Melly? Laruan na pwedeng ipahiram? Saka anong katulong? Ang bata-bata pa ni Melly para mamasukang katulong. Galit niyang sagot sa ama. Kelly, kailangan natin ng pera, kaya kailangan magtrabaho ni Melly. Hindi sapat ang kinikita mo riyan sa paglalako ng kakanin sa palengke at sa paglalaba mo. Singit naman ng kanyang ina na halatang naiinis na sa kanya. Nay, 15 anyos pa lamang si Melly. Hindi pa niya kakayanin magtrabaho. At isa pa, hikain si Melly. Tapos nag-aaral pa siya. Paano siya papasok sa pasokan kung may nagtatrabaho niyo na siya? Hindi na kayo naawa sa bata. Naiiyak na sagot niya sa ina. Nag-aalala siya sa kapatid. Lalo pa at mukhang hindi mapapagkatiwalaan ang pagmumukha ng Jonard na yon. Wala ka nang magagawa. Naroon na siya. Mabuti pa, kumain na kayo ni Carlo. Marami akong dalang pagkain riyan. Sagot nito sa kanya na tila walang pakialam sa pag-aalala niya sa kapatid. Napatingin siya sa mga dalang pagkain ng kanyang ina. Iba't ibang putahe ang naroon. Mukhang masasarap. May lechon pa at pagkain na hindi niya alam kung ano ang tawag. Bago yun sa kanyang paningin at sigurado siyang pagkain ng mayayaman ng mga yon. First time magdala ng mga ito ng ganitong pagkain. Napatingin siya sa ina at ama na nagmamadaling pumasok sa kwarto. Tila nag-aagawan ng dalawa sa bag na dala ng kanyang ama. Habang pumapasok sa silid ang mga ito, ay nakita pa niyang may ilang lilibuhin na nalaglag at nagmamadali yung pinulot ng kanyang ama. Pagkasara ng mga ito ng pinto ng silid ay muli niyang ibinalik ang tingin sa pagkain na nasa kanyang harapan. Napatiimbagang siya. Masama na talaga ang kanyang kutob. Pagkatapos pakainin ng kapatid, ay hindi man lang niya tinikman ng pagkain na dinala ng mga magulang. Masama ang kanyang loob. Hindi siya mapakali. Gusto niyang hanapin ang kapatid. Kukunin niya ito kay Jonard. Kaya naman kinabukasan nang maaga siyang nagising, pagkatapos maligo at kumain ng almusal, ay inasikaso niya ang bunsong kapatid at iniwan ito sa kapitbahay nila na si Aling Bering. Dahil wala na sa oras na iyon ng mga magulang. Pero kahit naman nasa bahay ang mga iyon ay hindi rin maaasahan ng mga iyon sa pagbabantay, lalo na sa kanyang bunsong kapatid. Pumayag naman si Aling Bering dahil naaawa ito sa kalagayan nilang magkakapatid. Ito ang natatanging takbuhan nila, kaya minsan ay nahihiya na siya rito dahil madalas sila nitong bigyan ng pagkain.
Inuna niyang puntahan ang pasugalan na kung saan palaging naroon ang nanay at tatay niya. Kutob niya ay naroon na ang mga ito kahit na kay aga-aga pa. At hindi nga siya nagkamali. Naroon nga ang magagaling niyang magulang. Abala sa pagbalasa ng mga baraha. Sa labas naman ng iligal na pasugalan ay nakita niya na naninigarilyo si Mang Jonard. Mabilis ang ginawa niyang paghakbang palapit dito. Nang mapansin naman siya nitong papalapit ay itinapon nito ang hawak na sigarilyo at inapakan habang nakatingin sa kanya na nakangisi. Si Melly ho, Mang Jonard. Diretsong tanong niya rito. Bakit? Mang Jonard, alam kong nasa iyo ang kapatid ko. Pauwiin niyo na po siya. Hindi niya kakayanin ang trabahong bahay dahil hikain si Melly. At bakit ko naman siya pauuwiin? Nag-usap na kami ng mga magulang mo. Iritang sagot nito. Basta ho. Pauwiin niyo na si Melly. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kasama ang kapatid ko. Matapang niyang sagot dito. Inilahad ni Mang Jonard ang kamay sa harapan ng dalaga. Napamaang naman siya rito. Sige, ibabalik ko siya. Pero ibalik mo rin ang 5 milyon na inutang sa akin ng mga magulang mo kapalit ni Melly. Nakakalokong sagot nito na hindi ibinaba ang kamay. 5 milyon? Paanong nagkautang sina Itay ng ganun kalaking halaga sa inyo? Kung may 5 milyon sila, hindi sana kami nagtitiis ng gutom. Natalo sila sa kasino nang minsang sinama ko sila roon. Kaya si Melly ang hiningi kong kapalit. Ikaw sana, kaso masyado kang mataray. Baka maging problema pa kita. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng mga magulang kay Melly at sa napakalaking halagang utang ng mga ito. Ambisyoso ang mga magulang mo, Kelly. Gusto nilang makatapak sa high-end na pasugalan. Ayan tuloy ang napala nila. Adik na sila sa sugal. Kita mo nga pati sariling anak na kayang ibenta sa akin. Sagot nito sa kamuling nagsindi ng sigarilyo. Sa palagay mo, bakit ako nasa bahay niyo kahapon? Siyempre, binisita ko ang kabayarang kailangan ko. At take note, ang parents mo ang mismo nag-alok kay Melly, not me. Parang awa niyo na, Mang Jonard. Ibalik niyo na sa amin ang kapatid ko. Pakiusap. Pagmamakaawa niya dito. Ano ako? Tanga? Ibalik mo sa akin ang inutang ng parents mo at ibabalik ko si Melly. Sagot nito at ibinuga ang usok ng sigarilyo sa kanyang muka dahilan upang maubos siya. Pinaypay niya ng kamay ang usok na nasa harapan. Naiinis siya sa ginawa nito. Bahagya siyang napaatras sa harapan nito saka siya muling nagsalita. Gagawa ako ng paraan para mabawi ang kapatid ko. Hintayin mo lang. Inis na wika niya rito. Bilisan mo lang, Kelly. Baka mahuli ka. Bata pa si Melly kaya pinapahinog ko pa. Pero baka sa kakahanap mo ng 5 milyon ay maging akin na ang kapatid mo. Nakangisi pa ito na parang demonyo. Walang hiya ka. Huwag mong papakialaman ng kapatid ko. Huwag mo siyang idamay sa gulong nilikha ng mga magulang namin. Labas siya sa utang ni nanay. Sigaw niya rito. Oh well, sorry Kelly. Damay na siya ngayon. Anyway, baka sabihin mo naman ang sama ng ugali ko. Kaya bibigyan kita ng 5 buwan para mabayaran ang pagkakautang sa akin ng parents mo. Pagkatapos ng 5 buwan, baka hinog na si Melly. Pwede nang pitasin. Tumawa pa ito ng nakakaloko. Napalunok si Kelly sa sinabi nito. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang 5 milyon. Kahit magkanda kuba pa yata siya sa paglalako at paglalaba, ay hindi niya kikitain yon. Biglang sumakit ang ulo niya sa isiping yon. Natatakot din siya para sa kapatid dahil kasama nito ang mukhang pedophile na si Jonard. O ano Kelly, 5 buwan, matagal na palugit na yon. Baka naman gusto mo na ikaw na lang ang pumalit kay Kelly. Payag na payag ako. At least, hinog na hinog ka na. Hindi ko na kailangan maghintay ng tamang panahon. Wika nito na titig sa kanya na para bang hinuhubaran siya sa mga titig nito. Bastos! Gigil na sigaw niya rito. Ngumisi si Jonard. Kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, edi wag. Nagtagis ang bagang ni Kelly. Huwag kang mag-alala, Mang Jonard. Gagawan ko yan ng paraan. Hintayin mo at wag na wag mong kakantiin ang kapatid ko dahil hindi ako mangingiming isuplong ka sa mga pulis.
Dahil sa sinabi niya ay napatiimbagang si Jonard. Bilisan mo lang, baka mainip ako, Kelly. Tandaan mo, 5 million in 5 months. Matalim ang mga matang sagot nito at pumasok na sa loob ng pasugalan. Nangihinang napaupo si Kelly sa pahabang upuan sa hindi kalayuan malapit sa pasugalan. Hindi niya alam ang gagawin. Saan niya kukunin ng 5 milyon? Napayuko siya at hinilamos ang mga palad sa muka. Hi. Napaangat ang ulo ni Kelly sa boses na iyon na pagmamayari ng isang may edad na. Ngunit nababakas pa rin dito ang kagandahan. Gusto mo ba ng trabaho, miss? Diretsang tanong nito. Trabaho po? Balik tanong ni Kelly dito. Oo. Narinig ko kasi ang pakikipag-usap mo dun sa matandang bastos kanina. Sorry ha, hindi ko naman intensyon na marinig ang usapan nyo. Pero narinig ko kasi mula rito sa resto ko na kailangan mo ng 5 million. Tama ba? Opo. Sandaling napatitig sa kanyang babae. Tila aninlangan pa kung magsasalita. Pero maya-maya ay nagsalita muli. Kung ganon, baka gusto mong maging escort girl sa isang kasino. Alok nitong walang paligoy-ligoy. Oho? Ano hong escort girl? Inosenteng tanong niya rito. Escort girl, parang call girl din. Mag-e-escort ka sa mga bilyonaryo sa isang event. O kaya naman sa kasino. Kung gusto nila ng masigit pa roon, ay nakadepende na lamang yun sa'yo. Kung magiging praktikal ka, doon ka mas kikita ng malaki. Paliwanag nito bago umupo sa kanyang tabi. Nako, hindi ko ho kaya yun. Hindi kaya ng sikmura ko. Sabi ko naman sa'yo, depende pa rin yun. Kung escort lang ang gagawin mo, maliit ang kikitain mo at matagal mong maiipon ng 5 milyon. Swerte mo kung sa kasino ang e-escortan mo at manalo sa sugal. E di malaki din ang kita mo, kaya yung sa kasino ang isasuggest ko sa'yo. Pag-iisipan ko po ate. Maikling sagot niya. Wala talaga siyang balak na patusin yun. Magtitinda na lang siya at maglalaba. Baka naman maghimala at biglang tubuan ng konsensya si Mang Jonard. Siya, sige. Heto ang number ko. Kapag napag-isipan mo na, tawagan mo ako. Marami akong kilalang bilyonaryo na nagsasayang ng pera sa pagsusugal at sa kung ano-ano pang walang kwentang bagay. Para sa kanila, sisiw lamang ang 5 milyon. Naaawa ako sa iyo, Neng. Ganyan na ganyan din ako noon kaya tinutulungan kita. Dati din kasi akong escort girl. Pero ngayon, medyo tumatanda na ako kaya tumigil na ako at nagnenegosyo na lang. Tipid ang ngiti na isinagot ni Kelly dito. Hindi niya malaman kung proud ba ito o hindi sa trabaho nito noon bilang escort. Napatitig siya sa babae. Medyo may edad na nga ito, pero napakaganda pa rin ito at maganda ang hubog ng katawan. May asim pa, ika nga ng mga kalalakihan. Ano nga palang pangalan mo at ilang taon ka na? Muling tanong nito sa inosenteng dalaga. Kelly po, at 20 na po ako. Bata ah. Gusto ng mga bilyonaryo yan. Tapos ang ganda-ganda mo pa. Siguradong ang ganda rin ng nanay at ang gwapo naman ng tatay mo. Ngumiti lang si Kelly at nagpa siya nang dumayo sa bench. Sige po at Ate Gabi, yan na lang ang itawag mo sa akin, Kelly. Nakangiti nitong putol sa sasabihin ng dalaga. Ate Gabi, sige po, aalis na po ako. Iniwan ko lang kasi sa kapitbahay ang bunso kong kapatid kaya kailangan kong umuwi agad. Sige, ingat ka. Tawagan mo ako ha. Kumaway pa ito kay Kelly nang naglakad na ang dalaga palayo. Ngiti lang ang tugon niya kay Gabi. Sa totoo lang ay wala naman siyang balak tawagan nito. At hindi nga niya gusto ang sinasabi nitong escort na trabaho. Nilakad na lamang niya pa uwi. Nangihinayang kasi siya sa pamasahe. Naghahanda na si Kelly ng hapunan nang dumating ang inay at itay niya. Mukha itong wala sa mood. Baka talo na naman sa sugal. Kelly! Sigaw nito. Napalingon naman siya at napahinto sa ginagawa nang bigla siyang sampalin ng ina. Bakit ho, inay? Nabigla niyang tanong rito. Bakit mo sinugod si Jonard ha? At binabawi mo Rosemary? Hindi mo na mababawi ang kapatid mo dahil binenta ko na. Pasigaw nitong sabi. Inay, anong klaseng ina kayo para ibenta ang kapatid ko na anak nyo? Wala kayong puso.
Umiiyak nang sagot niya rito. Wala akong magagawa. Natalo kami sa sugal. Kailangan namin ng pera. Kaysa naman ipapatay kami ng pinagkakautangan namin. Huwag mo akong inisin, Kelly. Mainit ang ulo ko ngayon. Inay naman, bakit si Melly pa ang ginawa niyong pambayad sa utang niyo? Garalgal na ang kanyang boses. Alam niyang mamaya ay makakatikim na naman siya ng sampal dahil ayaw niyang tumigil. Ngunit dapat lang na magsalita siya dahil masama ang ginawa ng mga ito sa kapatid niya. Wala kang pakialam sa naging desisyon ko dahil ako ang bumuhay at nagpalaki sa inyo ng mahabang panahon. Sagot nitong halatang naiinis na. Obligasyon niyo ho yun bilang mga magulang namin. Hindi niyo dapat kami sinisingil sa nagawa niyong pagpapalaki sa amin. Tumawa ito. Para sa kaalaman mo, hindi ko kayo anak. Bata pa lang kayo ay ibinili na kayo sa akin ng kaibigan kong haliparot. Hindi naman kayo binalikan. Tapos, ayun, sumama pala sa ibang lalaki ang nanay niyong magaling. At kaya hindi na kayo binalikan dahil namatay sa panganganak. Dahil dyan kay Carlo na basta na lamang din iniwan ng kung sino dito. Sabi ay kaibigan daw siya ng nanay niyong namayapa. Aba, akala yata sa akin ng nanay niyo ibahay ampunan ako. Kaya ko lang naman tinanggap yang si Carlo dahil may insurance ako makukuha mula sa nanay niyong nasawi. Walang ibang kamag-anak ang nanay niyo, kaya inako ko ang pagiging guardian niyo. Pero ngayon, wala na kayong silbi sa akin, kaya lumayas na kayo dito. Hindi ko na kayo kailangan dito. Sigaw nito sabay tulak kay Kelly. Nabigla naman sa nalaman si Kelly. Hindi siya makapaniwala. Buong akala nila ay may buo silang pamilya. At kaya pala hindi niya madama na mahal sila ng mga magulang. Yun ay dahil hindi naman pala sila anak ng mga ito. Oh, ano? Bakit ka natulala riyan, Kelly? Lumayas na kayo rito. Dalhin mo yung kapatid mong baliw. Sigaw ng kanilang ama na nakikinig pala kanina. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Kelly. Wala siyang mapupuntahan. Saan sila pupunta ni Carlo? Umiiyak na kinuha niya ang kanilang mga lumang damit na nakalagay sa kahon at isinilid sa bag. Na hindi man lang sila tinapunan ng tingin ng kanilalang ama. Tahimik na lumabas ng bahay ang magkapatid. Hawak ang kapatid na si Carlo ay binaybay nila ang daan palabas ng squatters area. Nang makarating sa labasan ay hindi malaman ni Kelly kung ano ang gagawin. Nahihiya na siyang lumapit kay Aling Bering at isa pa ay kapitbahay lamang nila ito. Hanggang sa naalala niya ang alok sa kanya ni Gabi. Tarantang hinanap niya ang calling card na ibinigay nito sa kanya. Ay, bahala na. Bulong niya sa sarili nang makita ang card sa loob ng bag. Saka mabilis na kinuha sa bulsa na kanyang suot na pantalon ang kanyang dikipad na cellphone na kakarag-karag na. Nanginginig niyang denial ang numero ng babae at itinapat sa tenga ang cellphone. Hello, Ate Gabi. Si Kelly ho ito. Bungad niya rito sa kabilang linya. O Kelly, ikaw pala yan. Sabi ko na nga ba tatawag ka eh. O ano, payag ka na ba sa sinasabi ko? Tanong agad nito. Oo, Ate Gabi. Pero may problema po kasi ako eh. Pinalayas po kasi kami sa bahay. Tugon niya rito. Nahihiyaman na ikinuwento niya rito ang kanyang problema. Ay naku Kelly, walang problema. Malaki tong bahay ko at mag-isa lang ako rito. May kasama lang akong kasambahay. Kaya mas magandang dumito ka muna para may makakasama ako rito. Isama mo ang kapatid mo. Huwag kang mahiya, okay? I'm here to help you. Salamat, Ate Gabi. Hulog ka ng langit sa akin. You're welcome, Kelly. O siya, teka. Nasaan kayo ngayon at ipapasundo ko kayo sa driver ko? Pagkatapos sabihin ang detalye kung nasaan sila, ay matyagang naghintay ang magkapatid sa sinasabi ni Gabi na sundo nila. Makalipas naman ng halos 1 oras ay dumating na rin ang kanilang sundo. Nang makarating sa bahay ni Gabi ay namangha siya sa laki ng bahay nito. May isa nga itong katulong roon at ayon kay Gabi ay naipundar nito ang bahay na iyon sa pagiging escort girl nito noon. At nakapagpatayo rin ito ng restaurant malapit sa pasugalan kung saan siya nakita ni Gabi nang umupo siya sa bench sa labas ng restaurant nito. Salamat Ate Gabi sa pagpapatuloy at pagtitiwala sa aming magkapatid. Nahihiya niyang sabi. Wala yun. O ano, kailan mo gustong magsimula sa trabaho? Hindi naman sa sinasadlak kita sa putikan, Kelly. Gusto lang kasi kitang tulungan.
Wala naman akong 5 milyon para ipahiram sa'yo. Kung meron lang sana, hindi mo na kailangan mag-escort. Sagot naman nito bago tinawag ang katulong upang ipaghanda sila ng pagkain. Okay lang ate, magtatrabaho ako para makuha ang kapatid ko kay Mang Jonard. Kumain muna kayo, huwag ka mag-alala sa kapatid mo. Pwede ko siyang pabantayan sa katulong dito. Si Marina ang bahala sa kapatid mo. Nakangiting sagot nito habang iginigiya siya sa hapagkainan. Walang kabahid-bahid ng panlilinlang. Talagang nais lamang siguro silang tulungan. Salamat talaga Ate Gab. Basta kapag nagkapera ako, lilipat din kami. Huwag mo muna isipin yun. Kumain kayo ng kumain, huwag mahihiya. Sabi nito at inaabot ng pagkain. Pagkatapos kumain at magpahinga, ay niyaya siya ni Gabi sa kwarto nito upang bigyan ng mas maayos na damit at mga gamit na kakailanganin niya sa trabaho. Napangiwi si Kelly nang maisuot ang isang pares ng sexing damit. Kakayanin ko kayang isuot to ate? Masasanay ka rin Kelly, sa una lang yun nakakailang. Tila naunawaan naman ito ang reaksyon niya. Ngiti lang ang sagot ni Kelly dito. Napabuntong hininga siya at sinabi sa sariling kakayanin niya para sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit hapon pa ang simula niya sa pagiging escort girl. Inihatid siya ni Gabi sa isang pangmayaman lamang na kasino. Doon daw ang tambayan ng mga bilyonaryo sa bansa, maging ng mga mayayamang banyaga. Ikaw ba si Kelly? Tanong ng lalaki na nakasuot ng puting barong. Tumingin pa ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman siya ng pagkailang dahil sa kanyang suot na manipis na pulang mini dress at hapit na hapit yun sa katawan. Medyo luwa na ang malulusog niyang hinaharap. Yun kasi ang pinusuot sa kanya ni Gabi. Kahit hindi siya komportable ay sinuot pa rin niya. Oo, tipid niyang sagot. Kasalukuyan siyang nasa lobby ng kasino. Iniwan siya doon ni Gabi. Ayon dito ay sa lobby niya hihintayin ang kanyang unang customer. Marami umunong kakilala at kontak doon si Gabi. Sumunod ka sa akin. At nagpatiunan na ito at sumunod na lamang siya rito. Pumasok sila sa loob ng isang private room. Nagtaka siya kung bakit dito siya dinala ng lalaki. Marahil ay na-check-in muna ito bago maglaro. Sir, narito na ang escort mo. Sabi nito bago tumalikod at tumayo sa tabi ng pinto na animoy estatwa roon. Hi, I'm Mr. Villamor. Halika dito sa tabi ko, mamaya pa ako bababa sa kasino. Umupo ito habang hawak ang kupitan ng alak. Inalok naman siya nito, ngunit tumanggi siya. Pilit naman siyang umiti rito at umupo sa tabi nito. Nanindig ang kanyang balahibo sa simpleng paghawak at pag-akbay nito sa kanya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Pilit niyang inukilkil sa isip ang mga bini ni Gabi. Sa tingin niya ay nasa 50 na ang edad nito. Anong pangalan mo, sexy? Tanong nito sa dalagang kinakabahan. Kelly, sir. Nice name. Puri nito at umakbay sa kanya. Tila nanlamig naman siya. Hindi siya sanay na ginaganoon ng isang lalaki. At wala pang nakakaalakbay sa kanya o nakahawak na lalaki. Ni hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend kahit kailan. Are you nervous? Is this your first time to escort somebody? Tanong nito sabay lagok ng alak. Iling lang ang sagot niya rito. Pagkatapos ng kasino, pwede mo ba akong samahan mamaya rito, Kelly? No sir, okay na ako sa pag-escort sa kasino. I will triple your price. Sumama ka lang mamaya. No, thank you sir. Napakibit-balikat naman ito. Nagpapasalamat siya dahil mukha naman itong mabait at hindi siya pinilit. Pagkababa nila sa kasino ay bumungad sa kanya ang mga nagsusugal na naroon. Umupo sa isang malawak na lamesa ang mga ito. Siya naman ay nanatiling nakatayo sa likuran ng Mr. Villamor. Kahit hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari dahil hindi naman siya marunong magsugal, nakikinood pa rin siya at ngumingiti kapag kailangan. At kapag nananalo si Mr. Villamor, ay bigla-bigla na lang itong humahalik sa kanyang kamay at niyayakap siya sa kanyang balakang na tila ba siya ang lucky charm nito.
Hindi naman siya nagpoprotesta dahil kasama yun sa trabaho niya. Napapahimas na lamang siya sa kanyang braso dahil sa lamig ng aircon na naroon. Halos 5 oras din siyang nakatayo hanggang sa natapos at natalo ang matanda sa huli. Inabutan naman siya nito ng 10,000 bago ito tumalikod. Mukha namang baliwala lang din sa matanda ang perang naipatalo nito. Tama nga si Gabby. Mga bilyonaryong walang magawa sa pera nga siguro ang mga players sa kasinong yon. Habang nasa elevator ay nagring ang cellphone ni Kelly. Agad niya iyong sinagot nang makita ang caller. Hello Ate Gab, pauwi na ako. Wika niya rito sa kabilang linya. Oh, kumusta naman? Okay ka lang ba? Hindi ka naman ba binastos ni Mr. Villamor? Naging customer ko yun noon at mabait naman yun dati. Usisa agad nito. Hindi naman siya nang bastos ate. Kahit natalo siya, binayaran pa rin niya ako. Pero kanina, niyaya niya ako magstay ng isang gabi sa VIP room kasama siya. Pero syempre hindi ako pumayag. Virgin pa kaya ako no? Hindi ko kaya. Nakareserve ito sa karapat-dapat na lalaki. Pagkakwento niya rito na tila nakalimutan niya na hindi siya nag-iisa sa loob ng elevator. Tumawa naman si Gabby sa kabilang linya. Nang bumukas ang elevator ay nagpaalam na siya rito. Saka lang niya na-realize na hindi siya nag-iisa nang maunong lumabas ang 2 casino dealer na nakasabay niya at isang lalaki din nasa kanyang likuran. Napalingon siya rito at nahihiya dahil sa katabilan ng kanyang bibig sa loob ng elevator. Nakangisi naman ng lalaki sa kanya. Napakagwapo nito. Dahil dito ay nakaramdam siya ng hiya. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng elevator. Ngunit hinabol naman siya nito hanggang sa lobby. Hi, I'm Alex. I have something to offer to you. Diretsa ang alok nito. Napalingon naman siya rito. Ano yun? Curious na tanong ni Kelly dito. Can we talk privately? Sabay turo nito sa isang restaurant na katapat nila. Magkakaperahan ba yan? Dahil kung hindi, uuwi na ako. Magsasayang lang ako ng oras dito. 10 million. That is what we're talking about, miss. Saglit na napatitig si Kelly dito. Hindi niya maarok kung nagsasabi ba ito ng totoo. Mukhang matanda lang ito ng kaunti sa kanya. Maganda ang forma nito at halatang mayaman. Gwapo ito, pero hindi yun basihan upang malaman kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Tinalikuran niya ito at akmang aalis na siya, ngunit pinigilan nito ang kanyang braso. Hindi ako nagbibiro. Mag-usap tayo, miss. I will tell you the details. Muling sabi nito at nagpatiunan na sa katapat na restaurant. Napasunod na lamang si Kelly sa lalaki. Nang makaupo ito ay tinawag nito ang waiter at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin. Dahil 5 oras siyang nakatayo kanina, nakaramdam siya ng gutom. Ikaw na bahala. Sagot niya rito at muling ibinigay kay Alex ang menu dahil hindi niya alam kung anong pagkain ang kanyang o-orderin. Hindi niya alam kung anong luto yung nakalagay doon. Ngunit hindi siya nagpahalata sa lalaki. 2 pineapple juice and 1 beef stroganoff na lang for her. Sabi ni Alex sa waiter. Yun lang po, sir. 2 pineapple juice and 1 beef stroganoff. Ulit ng waiter. Baka may gusto ka pang orderin, miss. Baling ni Alex sa dalaga. Rice, pakidagdag. Saka kung may lechon sana. Walang pakundangan niyang sabi. Ma'am, wala po kaming lechon. Sagot ng waiter. Okay, french fries na lang, okay na yan. Okay, ma'am. Magalang na sagot nito bago muling sinabi ang order nila. Pangiti-ngiti naman ng lalaki habang nakatingin kay Kelly. Lalo itong naging gwapo sa kanyang paningin. Nakakaloka ang isang to. Akala yata matakaw ako. Sa isip-isip ni Kelly. Nang ma-serve ang pagkain ay agad niya yung nilantakan. Habang si Alex naman ay nakamasid lamang sa kanya at nakanganga. Wala naman siyang pakialam dahil gutom siya. Paano man napapanatili ang ganyang kaseksing katawan kung ganyang kakalakas kumain, miss? Hindi wala ka man lang bilbil. Nakangising tanong nito sa dalaga. Hindi naman ito pinansin ni Kelly. Balik tayo sa pag-uusapan natin. Diretsahin mo na ako, Alex.
Sabi niya habang pinupunasan ng tissue ang bibig, kasunod ng pag-inom ng pineapple juice. 10 million, kapalit ng pagkabirhen mo. Diretsong sagot nito. Ha? Nako, hindi ko yata kaya. Matagal na panahon ko tong iningatan, 20 years. Maging practical ka, miss. One time mo lang tong gagawin, then instant millionaire ka na after. Malaki ang magagawa ng 10 million sa buhay mo. Maraming mababago. Naalala bigla ni Kelly ang kanyang kapatid at meron pa siyang 5 million na matitira para sa pagbabagong buhay. At dahil doon ay napatingin siya sa lalaki. Anong gagawin ko? Kinakabahan niyang tanong rito. Ikakasal ng kapatid ko sa susunod na araw. A stag party has been planned for him because we will present you to him on the last day of his bachelorhood. Sagot nito. Hoy, Tagalogin mo nga, wag mo akong ini-English dyan. Sabi niya rito. Ikakasal ang kapatid ko sa susunod na araw. Naganda kami ng stag party para sa kanya at ikaw ang inihanda namin para sa huling gabi ng kanyang pagkabinata. Paliwanag pa nito. Napabuntong hininga si Kelly bago sumagot. Okay. Good. Anyway, what is your name nga pala? Kelly. Nice to meet you, Kelly. Remember my name. I'm Alex. Kailangan ba talagang tandaan? Of course, para hindi mo ako makalimutan. And my handsome face too. Kumindat pa ito sa dalaga at nagpakawala ng matamis ng ngiti. Hindi naman umubra kay Kelly ang pagpapakyut nito. Tatawagan kita para sabihin kung saan gaganapin ang stag party at ang iba pang detalye. Sabi pa nito at iniabot sa kanya ang isang cellphone. Sa'yo na to. Dito kita tatawagan dahil mukhang kailangan mo ng bagong cellphone. Dugtong pa nito bago nagpaalam at tuluyang umalis. Napasunod na lamang siya ng tingin dito bago muling tumingin sa cellphone. Mukhang mamahalin ang cellphone na iniwan nito. Kinagabihan ay hindi siya makatulog kaya isinanggunin niya kay Gabby ang alok ni Alex. Sumang-ayon naman ito at ang isipin na lamang daw niya ay ang kanyang kapatid na si Melly. Nang sumapit ng araw ng stag party ay nakatanggap si Kelly ng tawag sa isang number na hindi pamilyar. Hey Kelly, this is Alex. Ihanda mo ng sarili mo. May susundo sa iyo mamayang alas 5 ng hapon. I-text mo sa akin kung saan ang address mo. Wika nito at agad din pinutol ang tawag. Hingang malalim ang kanyang ginawa bago hinanda ang lingerie na kanyang susuotin. Bigay yun ni Gabby sa kanya. Niyaya pa siyang uminom ni Gabby, pampalakas daw ng loob. Nang sumapit ang alas 3 ay naligo na siya. Si Gabby ang nagsilbing makeup artist niya at manghang-mangha ito sa resulta. Ang ganda-ganda mo, girl. Baka magdalawang isip pa ang lalaking ikakasal kung magpapakasal pa ba siya o hindi na kapag nakita ka. Humahangang wika nito. Ngunit alam niyang pinapalakas lang nito ang kanyang loob. Pero maging siya ay hindi rin makapaniwala sa taglay niyang ganda ngayon. Napatawa na lang siya sa mabait na kaibigan na para na niyang ate. Nang may bumusina sa labas ng bahay ni Gabby ay agad siyang tumayo, bitbit ang maliit na bag. May dala siyang ilang damit na pamalit. Isang oras mahigit silang bumiyahe bago nakarating sa isang private resort. Alam niyang nasa labas sila ng Kamaynilaan. Pagbaba ng kotse ay agad siyang dinala ng driver sa isang malaki at magarang silid ng resort. Sinabi nitong hintayin siyang makabalik ulit at pinagbihis na siya. Ilang minuto lang ay bumalik na ito kasama ang 3 pang lalaki at may dalang isang napakalaking box ng regalo. Sinabi ng mga itong pumasok siya sa loob ng box. Sinunod naman niya ang mga ito at naramdaman niyang binuhat ng mga ito ang kahon. Ilang sandali lang ay narinig niya na ang malakas na musika. Hanggang sa narinig niyang pinalalabas na ng isang baritonong boses ang mga nagbuhat sa kanya at sa napakalaking box. Tuksuhan ang sunod niyang narinig mula sa mga boses ng mga kalalakihan. At wikang English yun, kaya hindi niya masyadong maintindihan ang ibang sinasabi ng mga ito. Please open our gift, Allen. This is for you, and enjoy it, bro. Humahalakak na sabi ng nagsasalita sa microphone.
Nang mabuksan ng lalaki ang box ay tumayo si Kelly at biglang sumayaw sa harap ng nagbukas ng box. Marahil ay ito ang groom na sinasabi ni Alex. Nagsimulang humakbang si Kelly palapit sa lalaki. Iginiling niya ang katawan habang nakatingin dito. Hindi niya makita ang itsura ng mga ito dahil lahat ng lalaki na naroon ay nakamaskara. Tanging siya lamang ang wala. Tila nahihilo siya sa kanyang ginagawa. Pero dala na rin ng alak na kanyang ininom kaya lalong lumakas ang kanyang loob. Marunong siyang sumayaw kaya pagiling-giling siya habang palapit ng palapit sa groom-to-be. Nilapitan niya ito ng tuluyan. Napakaganda ng katawan nito. Nakamaskara ito pero nakikita niya ang gwapo ito. Maputi at maganda ang hugis ng muka. Saglit niyang tinapunan ng tingin ng ilang naroon at titig na titig ang mga ito sa kanya. Wari manghang-mangha sa kanya. Unti-unti niyang hinubad ang suot na lingerie. Nagiba ang kulay ng ilaw. Nagmistula itong dancing ball. Nanatiling nakatitig pa rin sa kanya ang groom-to-be. Hindi niya mawari kung nagagalit ba ito o ano. Dahil para itong itinulo sa kinatatayuan. Nakita niyang nagtiimbag ang ito. Nang akmang huhubarin na niya ng tuluyan ang suot ay pinigilan siya nito. Yun kasi ang utos sa kanya. Ayaw man niya, ngunit malaki ang ibabayad sa kanya, kaya sinusunod niya ang request ng kliyente niya. Wait, go to the room at the far end. Utos ng groom habang nakahawak sa kanyang magkabilang braso. Napangiwi siya sa higpit ng pagkakahawak nito. Mukhang galit nga ito at hindi natutuwa. Mabilis kumilos si Kelly patungo sa silid na itinuro nito. Bigla rin siyang nakaramdam ng hiya sa kanyang pinagagawa. Mabuti na lang at pinahinto siya ng lalaking yun. Nang makapasok sa silid ay umupo siya sa kamang naroon. Bigla siyang nakaroon ng takot sa lalaking pumigil sa kanya kanina. Halos 2 oras na siyang nasa silid at nangangatog na sa lamig dahil sa lakas ng aircon roon. Naiinip na siya at gusto na niyang umuwi. Pero kailangan niya maghintay at gawin ang final highlights sa kanyang kliyente. Hibang man kung iisipin, ngunit kailangan niyang ipikit ang mata at ibenta ang pagkabirhen upang matubos si Melly kay Jonard. Natitiyak niyang gagawin ng Jonard na yon ang naisin kay Melly kapag dumating na ang kapatid niya sa tamang edad. Hindi niya yun kakayanin, kaya siya na lang ang magsasakripisyo para sa kalayaan ni Melly. Halos papatak na ang luha niya nang biglang bumukas ang pinto. Napabaling agad ng tingin niya roon at tuluyang umurong ang nagbabadyang pagluha. Hi, nainip ka ba? Tanong nito. Ito si Allen na kakasalin at kapatid ni Alex. Suot pa rin ito ang maskara habang palapit sa kanya. May hawak itong bote ng alak. Bahagya siyang umiling. Nagsalin ito ng alak sa isang kopita bago inabot sa kanya. Tinanggap naman niya yon at ininom. Naramdaman niya ang pagguhit ng init mula sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang tiyan. Muling nagsalin ng alak ang naturang lalaki para sa kanya. Tinanggap niya ulit. Kailangan niya yun upang mamanhid ang pakiramdam niya at tiisin ang gagawin nila mamaya ng lalaki. Desperada na siya kaya hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Nakailang inom siya bago niya naramdaman ang paglapit ng lalaki sa kanya. Marahas nitong pinunit ang kanyang suot at sinunggaban siya ng halik. Dahil sa tama ng alak ay nagpaubaya siya rito. Tinugon niya ang mga halik nito na walang anumang alinlangan at pagsisisi. Wala pa siyang karanasan sa ganitong bagay. Ni halik nga ay ito rin ang nakauna sa kanya. Akala niya ay magiging marahas ito dahil sa laki ng ibinayad nito sa kanya. Pero sa hindi malamang dahilan ay unti-unting nagiging gentle ang lalaki. Tila ba naging isa itong maamong tupa? Hanggang sa tuluyan na siyang nagpasakop sa lalaki. Kinabukasan, nasilaw si Kelly sa sikat ng araw na nagmumula sa labas ng bintana. Bigla siyang napabangon. Napangiwi siya sa naramdamang sakit. Napakasakit ng buo niyang katawan. Parang ayaw na niyang kumilos sa higaan. Ngunit kailangan na niyang umuwi. Iginala niya ang paningin sa loob ng silid. Nakita niyang may nakahanda ng pagkain sa lamesa na naroon, kaya bigla siyang nakaramdam ng gutom. Hindi na siya nagdalawang isip na kainin yun. Natitiyak naman niyang para sa kanya yun dahil wala naman siyang kasama. Pagkatapos kumain ay agad siyang pumunta sa banyo upang linisin ang sarili.
Iika-ika pa siyang naglakad. Paglabas niya ng banyo ay nakita niya ang maraming pera na nakalagay sa kanyang bag. Marahil ito na ang bayad sa kanyang serbisyo. Ang bayad sa iningatan niyang puri sa loob ng 20 taon. Hanggang sa biglang may kumatok sa labas ng pinto. Nang buksan niya ang pinto ay nagulat siya. Naghihintay ang driver sa labas. Ipapahatid na kita. Seryosong wika ng lalaki na nasa labas ng pinto. Napamulagat siya nang makilala ito. Alex? Hindi niya alam kung kasama ba ito sa mga lalaking naroon kagabi sa stag party dahil nga nakamaskara ang lahat maliban sa kanya. Napatitig ito sa kanya. No, I'm Allen, not Alex. Napatitig siya rito. Iniisip niyang binibiro lamang siya nito. I'm his twin brother. Dugtong pa nito dahil napansin niya ang kanyang pagtataka. So, ito pala ang lalaking umangkin sa kanya kagabi? Ito ang lalaking ikakasal na tinutukoy ni Alex. Tila nakaramdam siya ng hiya rito. Ngunit bakit parang wala siyang maramdamang koneksyon sa lalaki? Pakiramdam niya ay hindi ito ang kasiping niya kagabi. Ibang-iba ito. Napaka-cold nito kumpara kagabi. Yung Allen na kaniig niya kagabi ay parang ang gaan kasama at kausap. Sa pagkakatanda niya ay panay pa ang yakap nito at sorry sa kanya bago siya nakatulog kagabi dahil sa pagod. I'm sorry sa ginawa ni Alex sa'yo. Sabi pa nito. Napag-usapan na namin yun bago to nangyari at binayaran niya ako para dito. Sagot naman niya. Ilang saglit siyang tinidigan ng lalaki. Ito ang karagdagang bayad para sa ginawa ng kapatid ko. Sabay abot nito ng isang envelope na may lamang pera. Hindi na. Sobra-sobra nang ibinayad niya para sa serbisyo ko sa iyo kagabi. Todo tanggi niya. Tanggapin mo na to. Gamitin mo para sa iyong bagong simula. Come on, miss. I know you need money. Please accept this. Pamimilit pa rin ito. Hinawakan na nito ang palad niya upang pilit ipahawak sa kanya ang envelope. Nagtaka si Kelly. Wala siyang naramdamang kuryente sa hawak nito. Samantalang kagabi ay hindi niya maintindihan kung bakit tila bulta-bultahing kuryente ang idinulot nito sa kanya. Alam niyang mali dahil ikakasal na ito at kliyente niya ito. Pero aminado siyang naging masaya siya kagabi sa piling nito. Muli siyang napatingin sa hawak na envelope. Karagdagang 5 milyon yan. Wika nito. Napakalaking halaga naman ito. Hindi sapat na kabayaran yan para sa nawala sa'yo. Sagot nito na hindi man lang niya nakikitaan ng kung ano sa mga mata nito. Pasensya ka na talaga sa ginawa ni Alex. Muling paumanhin ito. Napaisip si Kelly. Bakit ba panayang hingi ng paumanhin ng lalaking to para kay Alex? Gayong sa lalaking ito niya ibinigay ang kanyang pagkababae. Kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, kakalimutan ko na yon. Sagot niya bago nagpaalam at naglakad patungo sa labas ng resort. Napatiimbagang naman si Allen habang nakasunod ng tingin kay Kelly. Ilang saglit pa ay lulo na si Allen ng kotse nito patungo sa opisina. Nasa opisina rin si Alex ng mga oras na yon. Abala ang binata sa mga papeles na nasa harapan nang biglang bumukas ang pinto. Galit siyang napatingin doon, ngunit agad din nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka nang makita si Allen. What's up, bro? Bati niya dito. What the hell are you doing, Alex? Pagalit na sigaw nito sa kapatid. What? Maang-maangan niyang tanong. Why didn't you tell that girl that you're the one with her last night and not me? You fooled her. Tila sasabog sa galit na sabi nito. Ikaw naman sana talaga makakasiping niya, di ba? Tinanggihan mo lang. Napatayo si Alex sa kinauupuan. Bakit hindi mo itinamang kamalian mo kagabi? Ang akala niya ako ang kasama niya kagabi. Oh, come on, Allen. Tapos na. Nangyari na. Just forget it, man. It's all your fault. Ikaw ang may pakana ng lahat ng to, Alex. Ang sabi mo, simpleng stag party lang. Pero bakit nagdala ka ng babae para sirain ang gabi ko? You know how much I love Lorraine. At hindi ko magagawa ang gusto mo. Kaya hindi ako pumayag sa gusto mo. Alright. I'm sorry, okay?
Gusto ko lang naman maging kakaibang hinanda kong party para sa'yo. Dahil bukas, ikakasal ka na. Mahinahon niyang sagot sa kapatid. But how about the girl? She's too innocent, Alex. Wala siyang kaalam-alam na ikaw ang gagong nakauna sa kanya. Alam mo bang habang buhay niyang iisipin na ako ikaw? At paano kung magka-encounter kami somewhere while I'm with Lorraine? Nasa usapan namin nakakalimutan na niya ang nangyari, kapalit ng 10 million. I know she's innocent and very beautiful. But what's done is done, man. Kaya wag mo nang isipin na baka guluhin ka niya. Eh kayo, paano kapag nagka-encounter ulit kayo? I don't know. Maybe it's destiny. Sa ngayon, umalis ka na lang muna. Iniistorbo mong pagtatrabaho ko. Taboy na niya sa kakambal. Marahas na napabugan ng hangin si Allen. Naiwan si Alex sa opisina na napapahirot sa kanyang sentido. At tila tukso naman na bumalik sa kanyang alaala ang nangyari kagabi. Nang gabing pumasok sa kwarto si Kelly, ay nagkasagutan silang magkapatid dahil hindi pumayag si Allen sa gusto niyang mangyari. Umalis sa stag party si Allen ng gabing yon. Naiwan siya at ang iba pa nilang kaibigan. Nakipag-inuman na lang siya sa mga ito. Nang medyo may tama na siya ng alak ay pumasok na siya sa kwarto kung saan naroon si Kelly. May dala siyang bote ng alak habang suot pa rin ang kanyang maskara. Sinadya niyang lasingin si Kelly bago niya kinuha ang pagkababae nito. Kung hindi gagawin ni Allen, ay siya ang gagawa. Pagkatapos ng nangyari ay kaagad niyang inilagay ang pera sa bag ng dalaga. Natutulog si Kelly nang umalis siya. At kinaumagahan ay bumalik kay Kelly si Allen dahil nalaman nito ang ginawa niya. Samantala, pagka-uwi ni Kelly sa bahay ni Gabby, ay agad siyang nag-ayos ng sarili. Ngayong araw din ay babawiin niya ang kanyang kapatid kay Mang Jonard. Kaya matyaga siyang naghintay sa harap ng pasugalan upang abangan ito. Hindi nga nagtagal ay nakita niya itong palabas. Nagulat ito nang makita siya. Nakangisi itong lumapit sa kanya. Si Melly. Tanong niyang may inis. Nabubwisit siya sa pagbumuka ng lalaki. Nasa bahay ko. Bakit? Dala mo na bang 5 milyon? Tanong din ito na hindi tumitingin sa kanya habang nagsisindi ng sigarilyo. Oo. Sabay pakita niya ng pera sa loob ng bag. Good. Hintayin mo ako rito. Akin na yung pera. Hindi ako tanga, Mang Jonard. Ibibigay ko lang sa iyo ang pera kapag nakita ko na ang kapatid ko. Galit na sagot niya rito. Sa hilat siya ng mukha ni Mang Jonard, mukhang hindi ito dapat pagkatiwalaan. Humisi ito. Sigurista ka rin, no? Wika nito bago itinapon ng sigarilyo at humakbang palapit sa kotse nito. Hintayin mo kami dyan. Basta siguraduhin mo lang na kumpleto yung bayad mo, Kelly. Kumindot pa ang damuho sa kanya bago tuluyang nagmaneho. Kalahating oras siyang naghintay sa lalaki bago ito bumalik kasama ang kanyang kapatid. Melly! May pananabik sa kanyang boses nang makita ang kapatid. Ate, namiss po kita. Yumakap ito sa kanya nang makalapit. Pumalatak si Jonard. Oops! Bago kayo magdramaryang magkapatid, akin na muna ang pera, Kelly. Sinunod ko na ang gusto mo. Yung akin naman ang sundin mo. Wika nito na nasa likuran ni Melly. Handang hablutin ang bata kung sakaling gumawa ng hindi maganda si Kelly. Kinuha ni Kelly sa bag ang isang bungkos ng pera, saka inabot sa lalaki. Nakangisi naman ito habang chinecheck kung kumpleto nga ba ito. Sinipat pa ang iba kung peke o hindi. Mabuti naman at nakabayad ka agad, dahil kung hindi ay baka naanakan ko na tong kapatid mo. Nakakalokong sabi nito na may nakakasuyang ngisi. May ginawa ba siyang masama sa'yo, Melly? Paniniguro ni Kelly sa kapatid. Umiling naman ng kapatid. Huwag kang mag-alala, hindi ko inalilay ang kapatid mo. Pinapahinog ko yan, kaya inalagaan ko yan ng husto. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, Mang Jonard. Easy, easy. Ikaw naman masyadong high blood. Ang ganda-ganda mo pa naman. Bayad ka na, kaya wala na akong pakialam sa inyo. 5 million lang ang mahalaga sa akin. Teka,
Saan ka nga pala kumuha ng pambayad sa akin, ha, Kelly? Alam mo kung pumayag ka lang na akin ka na, di mo naman kailangan magbayad eh. Wala ka na ron. Ang mahalaga, hindi ko na makikita ang pagmumukha mo. Sana nga hindi na ulit mangutang ang nanay at tatay nyo para hindi nyo na ako makita pa. Hindi na mangyayari yon dahil wala na kami sa poder ni nanay. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na sila papautangin dahil wala ka nang mapapala na may maipapang collateral pa sila sa'yo. Matalim niyang tiningnan ng masama ang lalaki na pangisi-ngisi lang. Halika na, Melly. Umuwi na tayo. Yaya na niya sa kapatid. Ang perang natira sa bayad ni Allen at Alex ay ginamit niya upang makabili ng sariling bahay at nagtayo siya ng negosyo. Nagpa-enroll na rin siya sa isang university. Nais niyang makapagtapos ng kolehiyo. Nagpapasalamat siya kay Gabby sa pagkukup nito sa kanilang magkakapatid. Masaya ito para sa kanya. Natutuwa ito at unang sabak pa lang niya sa pag-e-escort ay nakalaya agad siya sa ganoong trabaho. Tapos nakapundar agad siya. Kahit na ang naging kapalit ay ang kanyang dangal. Wala namang pinagsisisihan doon si Kelly dahil kasama na niya ngayon ang kapatid na si Melly. Naging busy si Kelly sa kanyang bagong negosyong milk tea kasabay ng pagbabalik eskwela. Pinagsasabay niya yon at kaya naman niya. May tao naman siya sa kanyang milk tea shop. Isang araw, pauwi na siya galing sa paaralan. Naisipan niya munang mag-snacks bago umuwi. At bibili na rin siya ng pagkain para sa dalawang kapatid. Pumasok siya sa isang restaurant malapit sa pinapasokang university. Nang makaupo ay naramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Kaya nagpalingalinga siya, ngunit nasa kaharap ng table lamang pala ang kanyang hinahanap. Kumabog ang kanyang dibdib nang makita ang lalaki. Hindi niya alam kung si Alex ba ito o si Allen. Ngumiti ito sa kanya. Isang matipid ng ngiti lang ang kanyang iginante rito. Kung hindi pa siya nakaka-order ng pagkain, ay malamang na umalis na agad siya. Maiwasan lamang ito. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kakaiba ang pintig ng kanyang puso, ngunit may bahagi rin nito ang nagsasabi na ayaw na niyang maalala ang lumipas na. Nahihiya siya sa bahagi ng buhay niya na yon. Hindi iyon ka-proud-proud. Kaya napagpasyahan niyang ibaon na lamang yun sa limot. Pero kamalasan naman, ay narito ang lalaking nagpapaalala na naman ng ginawa niya. Halos hindi niya malunok ang pagkain. Naiilang siya sa presensya ng lalaki na alam niyang nakamasid lang sa kanya. Sa sobrang lutang ay hindi na niya namalaya na nasa harapan na pala niya ito. Can I join you? Tanong nito sa kanya na may ngiting napakatamis. Napatingala siya rito. Nagbago ka na. Mukhang hindi ka na malakas kumain ngayon ah. Nakangiting biro nito. Sa narinig ay napagtanto agad ni Kelly na si Alex ang nasa kanyang harapan at hindi si Allen. Pero bakit parang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib? Kabog na kagaya noong unang hagkan siya ni Allen sa stag party. Umupo ito sa kanyang harapan kahit wala pa siyang sinasabi. Napatingin si Kenny dito. Mas gwapo pala ito kaysa kay Allen. Mas malaki ang katawan ni Allen, pero ibang-iba ang tingin ni Alex sa kanya. Parang tingin noong magkasama sila sa iisang silid. Hindi naman kasi ako masyadong gutom ngayon. Hindi tulad dati. Medyo mataray na sagot niya rito. Mas lalo kang gumaganda, Kelly. Bali walang sabi nito habang titig na titig sa dalaga. Napaismid si Kelly sa sinabi nito. At nag-aaral ka. Muling sabi nito habang pasimpleng tumingin sa kanyang school ID. Business Administration. Good idea. Dugtong pa ni Alex pagkatingin sa ID niya. Oo, kailangan mag-aral para mas maraming matutunan at hindi magmukhang tanga sa harap ng ibang tao. Sagot ni Kelly. Alam mo ba ang isang buwan na kitang pinapahanap at dito lang pala kita matatagpuan? Tila hinihigop si Kelly sa mga titig nito sa kanya. Bakit mo naman ako pinapahanap? May atraso ba ako sa'yo? Sobra ba ang perang ibinayad mo sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa binata. Wala naman. Wala naman pala eh. Bakit mo pa sinabi? Diyan ka na nga. Uuwi na ako.
Tumayo si Kelly pero maagap siyang pinigilan ni Alex. Napatingin siya sa kamay ni Alex. Bakit ba tila pamilyar ang mga hawak nito sa kanya? Naguguluhan na siya. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa nangyari, Kelly. Hinging paumanhin nito at muling bumalik sa pagkakaupo. Tapos na yon. Okay na sana eh. Bakit nagpakita ka pa? Naaalala ko ang pagmumukha ni Allen sa'yo. Saka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Inis na sagot niya rito. Inginuso naman nito ang kanyang ID. And remember, sinabi mo sa akin na nag-usap tayo prior to stag party. Sandali itong tumitig sa mukha ng dalaga. Pero seryoso, Kelly. Gusto kita una pa lamang kitang nakita. Pag-amin nito, hindi man lang nagpaligoy-ligoy. Wow, gusto mo ako? Pero niregalo mo ako sa kapatid mo? Anong tawag doon? Pagkatapos niya, ikaw naman? Ano, gusto niyo akong tuhugin magkapatid at tikman? Taas kilay niyang wika rito. Hindi ganun yun, Kelly. Gusto kong itama ang pagkakamali ko. Pagkatapos ng stag party, hindi ka na nawala sa isip ko. Tila nangungusap ang mapupungay nitong mga mata. Itama ang pagkakamali mo? Hindi naman ako naghahabol, Alex. Tapos na yon at bayad na ako. Isa pa, si Allen ang niregaluhan mo. Kaya hindi ka dapat mag-guilty. Pagkasabi niyon ay nagmamadaling tumayo si Kelly at walang paalam na umalis. Pagdating naman niya sa labas ng restaurant, ay nakita siya ni Aling Bering na nagtitinda ng luto nitong kakanin sa labas ng university. Agad naman siyang tinawag nito. Napangiti siya ng maluwag. Kelly, ikaw na ba yan? Aba, lalo kang gumaganda ah. Masaya nitong papuri. Opo, Aling Bering, ako nga po. Kamusta na po kayo? Tanong niya rito at napansin niya na hindi pa ubos ang paninda nito. Nakaramdam siya ng awa rito. Heto, nagluluto at nagtitinda pa rin. Teka, kumusta na pala si Melly? Nabawi mo na ba siya sa pinagbentahan ng nanay at tatay mo? May pag-aalala sa tanong nito. Opo, natubos ko na po ang kapatid ko. 5 million ang pagkakautang ni Nainay kay Mang Jonard, kaya gumawa ako ng paraan. Ang hirap na nangyari sa'yo, kaya awang-awa ako sa inyong magkakapatid eh. Mabuti at nakagawa ka ng paraan. May awa talaga ang Diyos. Opo, may good Samaritan po na nagpahiram sa akin ng pera para matubos si Melly. Napaisip ang nakikinig na si Alex. Ngayon ay alam na nito ang dahilan kung bakit pinasok ni Kelly ang pag-e-escort. Teka, boyfriend mo ba yung kasama mo, Kelly? Tanong ni Aling Bering nang mapansin si Alex. Manliligaw po ako ni Kelly. Singit ni Alex. Ah, ganun ba? Mabuti naman at may nakapansin na sa kagandahan nitong si Kelly. Napakabait na bata niyan at mabuting anak at kapatid. Swerte ng mapapangasawa niya. Naiirita naman si Kelly kay Alex dahil sa pagsabad nito sa usapan nila ni Aling Bering. Aling Bering, magpahinga na po kayo. Babayaran ko na lang yung mga paninda nyo. Dadalhan ko na lang rin ang kakanin ng mga kapatid ko. Maya-maya ay sabi ni Kelly rito. Naku, salamat Kelly. Napakabait mo talaga. Umaliwalas ang mukha ng matanda. Salamat po. Umuwi na po kayo at magpahinga. Sabay abot niya ng pera rito. Nagulat pa ang ginang dahil 10,000 ang kanyang ibinigay. Saka muli itong nagpasalamat. Maliit na bagay lang yan, Aling Bering, kumpara sa mga tulong niya sa aming magkakapatid noon. Kapag may kailangan ka po, huwag ka mahihiyang lumapit sa akin ha. Wika niya na ikinasaya naman ng matanda. Wala naman itong ibang sinabi kundi puro pasasalamat. Alam niyo po, Aling Bering, gusto ko pong kausapin si Nainay upang bigyan sila ng tulong. Pero nagdadalawang isip po ako dahil baka muli nila akong ipagtabuyan. Napakabait mo talaga, Kelly. Sana maayos niyo ang problema niyo na nakagisnan mong magulang. Sagot nito habang nilalagay ang mga kakanin sa plastik. Sana nga po, dahil naaawa po ako sa kanila eh. Kahit naman walang kasing sama ang ginawa nila kay Melly, hindi pa rin maiaalis na pinalaki nila kami. Nagpaalam na siya rito pagkatapos ng kaunting tsikahan.
Sa kanya muling hinarap si Alex. Pwede ba akong umakyat ng ligaw sa'yo? Tanong ni Alex sa kanya. Ayoko. Umalis ka na. Gusto ko nang umuwi. Mataray niyang sagot rito. Ihahatid na kita. Hindi pwede. Umalis ka na nga. Napabuntong hininga siya sa kakulitan nito. Please? Pagsusumamo pa nito. At ayon, natitigan na naman niya ang mapupungay nitong mga mata. May kotse ako. Sagot niya rito. Sa akin ka na sumakay. Hayaan mo na lang ang driver mo na ang mag-drive pa uwi. Wala akong driver, no? Okay, sige. Magpapahatid ako. Pero sana huling pagkikita na natin to. Sagot na lamang niya rito. Napabuntong hininga si Alex sa sinabi niya. Hayaan mo sana akong mahalin ka, Kelly. Seryoso ako sa'yo. Sabi pa nito sa seryosong boses. Hindi pwede, Alex. Ano na lang sasabihin ni Allen sa'yo? Nakakahiya. Pagpapaliwanag niya rito. Kelly, may sasabihin ako sa'yo. Sana huwag kang magalit. Simula ni Alex. Ano yun? Nagtatakang tanong niya rito. Kasi tunog ng cellphone ni Kelly ang pumutol sa nais sabihin ni Alex. Hello, Ate Gabi. Kumusta? Sagot agad niya sa tawag nito. Kelly, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa tatay mo? Bakit po? Anong nangyari kay tatay, Ate Gab? Kinakabahan niyang tanong. Kagagaling ko lang sa resto ko kanina. Niraid daw kagabi ang pasugalan. Nabaril daw ang tatay mo dahil ng agaw ng baril. Tinakbo pa nga daw sa ospital pero hindi na umabot. Po? Ang mabuti pa, ikaw na mismo ang umalam sa inyo. Nagulat siya sa ibinalitang iyon ni Gabi. Kaya mabilis siyang nagpaalam dito. At nang makarating sa bahay ay nagpaalam siya sa mga kapatid bago muling umalis upang pumunta sa dati nilang bahay. Hindi naman nagpaawat si Alex at sinamahan siya. Nang makarating sila ay agad siyang lumapit sa bangkay ng ama na nakaburol na. Hindi niya mapigilan ng luha na kanina pa niyang pinipigil. Nakaalalay naman sa kanyang likuran ang nag-aalalang si Alex. Anak, Kelly, ikaw ba yan? Tanong ng kanyang ina. Niyakap niya ito nang makalapit. Hindi niya kaagad ito napansin dahil malaki ang itinanda nito. Marahil ay dahil sa puyat o dahil sa pagsusugal. Natatandaan niya noon na halos hindi na kumakain ng mga ito dahil sa labis na pagsusugal. Anak, patawarin mo ako sa mga nagawa namin ng tatay mo sa iyo at sa mga kapatid mo. Lalo na sa ginawa namin sa kapatid mong si Kelly. Umiiyak na humingi ito ng tawad sa kanya. Nais pa ngang lumuhod kung hindi lamang niya napigil. Nay, kahit kailan hindi ako nagtanim ng galit sa inyo ni Itay. Malaki ang naging ambag niyo sa buhay namin. Kayo pa rin ang nagpalaki sa amin. Kahit paano, lumaki kaming maayos kahit salat sa lahat ng bagay. Binigyan niyo kami ng tahanan kahit hindi niyo kami kadugo. Malaking bagay yun, Nay. At utang na loob namin yun sa inyo at habang buhay kami magpapasalamat dahil doon. Anak, salamat. Kahit hindi ako naging mabuting ina sa inyo, nagawa mo pa rin akong kilalaning ikalawang ina. Garalgal ang boses nito. Matagal ko na pong gustong lumapit sa inyo, Nay. Natatakot lang ako na ipagtabuyan niyo. Gusto ko sanang magkasama-sama ulit tayo. Sana hindi pa huli ang lahat, anak. Matagal na akong hindi nagsusugal. Ang tatay mo lang ang ayaw magpaawat. Siya nga pala. Kasama rin sa nasawi si Jonard. Huling-huli kasi sa akto na nagdodroga sila. Kaya nanlaban sa mga pulis. Ang sabi, pati raw ang ama mo nagbibisyo na rin. Niyakap niya ang ina. Pagkalibing ni tatay inay, sa bahay ka natitira. Iaalis na kita rito. Gusto kitang bigyan ng maayos na buhay. Ito ang matagal ko ng pangarap para sa inyo ni Itay. Alam kong nagsusugal kayo dahil doon kayo kumikita ng mabilis. Ngunit alam ko rin naman na kung may ibang choice lang kayo, hindi naman kayo magpapakululong sa pagsusugal. Salamat, anak. Pangako na hindi na ako babalik sa bisyong yun. Napatingin ito sa katabi ni Kelly na si Alex. May kasama ka pala. Nobyo mo ba siya, anak?
usisa nito. Naku Nay, hindi po. Napatikim si Alex. Nanliligaw pa lang po ako sa anak nyo. Sabat at pagtatapat ni Alex, kahit hindi naman to nanliligaw kay Kelly. Nais na itong kutusan ni Kelly, pero nagpipigil lamang siya. Kanina pa ito sabi na manliligaw niya, kahit hindi naman. Nako, hindi pa nagkaka-boyfriend tong anak ko. Swerte mo sa kanya. Wika ng ginang na sumisinghot-singhot pa dahil sa pag-iyak. Nagkatingin sila ni Alex. O siya, umupo muna kayo at paghahanda ko kayo ng kape at tinapay. Saad pa nito at nagtungo sa kusina. Simula ng araw na iyon ay hindi na umalis si Alex sa tabi ni Kelly. Lagi itong nakaalalay sa kanya. Uuwi lamang ito upang matulog at magbihis. Kahit ipagtabuyan ito ni Kelly, ay lagi pa rin itong nandiyan para sa kanya. Pagkalibing ng ama ni Kelly, ay sa bahay na nila ni Meli at Carlo pinatira ang kanilang kinilalang ina. Si Aling Bering naman na kapitbahay niya, ay binigyan niya ng malaking puhunan upang magkaroon ito ng sariling pwesto na tindahan ng kakanin. Naaawa siya rito na nakakarating sa kung saan-saan para maglako ng paninda. Anak, mukhang seryoso sa'yo si Alex ha. Sagutin mo na kaya siya. Tingin ko naman mabuti siyang tao. Pangungumbinsi ng kanyang ina, minsang nasa kusina sila at naghahanda ng makakain. Nahihiya siyang aminin sa ina ang totoong nararamdaman. Una pa lang naman talaga ay nagwapuhan na siya kay Alex. At mula nang magkita ulit sila ay mas lalo niya itong nagugustuhan. Napakabait nito at napakamaalaga sa kanya at sa pamilya niya. Nay, ang totoo, gusto ko rin naman po siya eh. Kaya lang nag-aalinlangan ako. Saka gusto ko po munang makapagtapos ng pag-aaral para maging karapat-dapat ako sa kanya. Sa tingin ko naman ay makakapaghintay siya, anak. Sana nga, inay. Nanggaling si Alex sa mayamang pamilya. Nagmamay-ari sila ng isang sikat na hotel and casino dito sa bansa at sa iba't ibang bansa rin. May mga restaurant din sila at mga pabrika. Kaya paano ba ako magiging karapat-dapat sa kanya? Isipin ko pa lang kung gaano sila kayaman, pinanghihinaan na agad ako ng loob. Nakakatakot at baka pati si Alex ay makaalitan pa ang pamilya niya dahil sa akin. Wala po akong duda sa pagmamahal ni Alex, pero sa magiging reaksyon at pagtanggap ng pamilya niya ako nag-aalala. Wala naman sa yaman ng sukutan ng pag-ibig, Kelly. Tingin ko naman ay sincero si Alex sa'yo at mukhang hindi siya tumitingin sa antas ng pamumuhay. Gusto ko siya para sa'yo. Napakabait niyang bata. Tingin ko ay handa ka niyang ipaglaban kahit kanino man. Bahala na nga po. Tara na po kumain at malilate na ako sa eskwela. Mamaya dadaan ako sa milk tea shop. Dumalo kami ni Carlo dun kahapon na. Kinumusta ko lang ang mga tao mo noon. Nako, yung si Carlo, ayaw nang tantanan ng mga paninda mo dun. Yaan niyo po, sa linggo sabay-sabay tayong pupunta ron. Magandang takbo ng negosyo natin. Kaya baka makapagpatayo na tayo ng isa pang branch sa ibang lugar. Magandang balita yan, anak. Dalangin ko na mapayabong mo pa ang negosyo mo. Pagkatapos kumain ay pumanhik ang inay niya sa taas. Naiwan siya sa hapag dahil hindi niya malaman kung ano ang gusto niyang kainin. Hindi niya gusto ang pagkain na kinakain nila kanina. Hindi lang niya sinabi sa ina dahil nahihiya siya. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng kakaiba. Naduduwal pa siya. Kaya mabilis siyang pumanhik sa kanyang silid. Iba ang kanyang pakiramdam. Parang may kakaiba sa kanyang sarili. Isa pa sa nagpapakaba sa kanya ay 2 buwan na siyang hindi dinadatnan. Noong mga nakaraan pa siya nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili. Ngunit ipinagpasawalang bahala lamang niya. Kaya kailangan niyang alamin kung totoo ang kanyang hinala. Agad siyang lumabas ng bahay upang bumili ng pregnancy test sa pinakamalapit na pharmacy sa kanila. Hindi na muna siya papasok sa university. Pagbalik sa bahay ay agad siyang pumasok sa banyo. Ilang saglit pa ay pigil hininga siyang tumingin sa pregnancy test na hawak. Napamulagot siya sa resulta. Ina-expect na niya ito, pero lalong kumubog ang kanyang dibdib. Mas lalo siyang nakaramdam ng takot at kaba. Napaupo si Kelly sa kama na tila nauupos na kandila. Magiging ina na siya na walang makakagis ng ama ang kanyang magiging anak. Paano niya ipapaliwanag sa anak niya ang lahat pagdating ng araw?
Hindi niya pwedeng sabihin na bunga siya ng pagkakasala at isang desperadong paraan para kumita ng pera. Hindi niya pwedeng sabihin sa bata na hindi magandang trabaho niya noon kaya siya nabuo. Hanggang sa naalala niya si Alex. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito na nagbunga ang isang gabi na pinagsaluhan nila ng kakambal nitong si Allen. Napalingon siya sa pinto ng silid nang may biglang kumatok. "Kelly, nasa baba si Alex, hinahanap ka." Wika ng ina sa labas ng pinto. Bigla siyang kinabahan. "Nay, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga." Agad namang bumaba ang ina. Maya-maya ay bumalik ito. "Bukas daw ay babalik siya. Mukhang may sasabihing importante sa iyo ang isang yun pero hindi mo hinarap." Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakahiga. Nang sumunod na araw ay muling bumalik si Alex. Pero bago pa ito dumating ay nakausap na niya ang kanyang ina at pinagbili na kapag dumating si Alex ay sabihin nito ditong nasa school na siya. Nagtataka naman na napatitig sa kanya ang nanay niya pero hindi na ito nagtanong. Buo na ang kanyang loob. Ngayon pa lang ay gusto na niyang umiwas kay Alex bago pa lumala ang kanyang nararamdaman para rito. At ayaw niyang malaman nito na nagdadalang tao siya sa anak ng kakambal nito. "Nak, umalis na si Alex. Ano bang problema mo? Bakit iniiwasan mo yung tao?" Takang tanong ng kanyang nanay. Napabuntong hininga siya at unti-unting tumulo ang mga luha. "Day," simula niya bago napahigbi. Nagtaka naman ng ginang. "Anong problema, Kelly?" "Buntis po ako, Nay." Pag-amin niyang hindi tumitingin sa ina. "Buntis ka? Sino ang ama?" "Si Allen po, ang kakambal ni Alex." Nagtataka ang mga mata ng kanyang ina habang nakatingin sa kanya. "Abay, nasan ang Allen na yon? Bakit hindi ko nakikita? Saka bakit si Alex ang naniligaw sa'yo, hindi siya?" May asawa na po siya, Nay." Nauutal na sagot niya. Napamaang ang ina. Nakaramdam ng awa sa kanya. "Kelly, anak, paano nangyari to? Bakit sa may asawa pa? Ang buong akala ko hindi ka pa nagkakanobyo." Nagsimula siyang ikwento dito ang nangyari. Ang dahilan kung bakit ito nangyari. Dapat lang na malaman ng kanyang ina ang punot dulo ng lahat. "Diyos ko, Kelly, patawarin mo kami ng tatay mo. Patawarin mo kami sa ginawa namin kay Melly. Kung hindi sana namin ginawa yun, hindi mangyayari to sa'yo." Paghingi nito ng paumanhin. "Tapos na po yun, Inay. Kalimutan na natin. Suportahan niyo na lamang ako sa pagbubuntis ko. Itataguyod ko si baby kahit ako lang at hindi na kailangan pang malaman ni Allen ang tungkol sa pagbubuntis ko." Pinahid niya ang kanyang mga luha. Kailangang harapin niya ang panibagong hamon ng kanyang buhay. Ito ang bunga ng nagawa niyang kasalanan. At alam niyang kahit nagkamali siya, malaking regalo pa rin si baby mula sa may kapal. Hindi naman ibibigay sa kanya si baby kung hindi niya kaya. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Halata ng kanyang tiyan, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Wala siyang pake sa chismis. Isa pa ay hindi lang naman siyang nag-aaral sa university na buntis at walang asawa. Marami sila. Patuloy ang pag-iwas niya kay Alex. Kahit sa school ay pinupuntahan siya nito, ngunit hindi niya ito hinaharap. Gumagawa siya ng paraan na malusotan nito palagi. Hanggang isang araw ay sila lamang ng kanyang kapatid na si Carlo ang nasa bahay. Nasa sala siya at nanonood ng panghapong palabas sa telebisyon. Hindi niya namalayan na nakaidlip siya, kaya hindi niya narinig ang pag-doorbell sa labas. Baka si Carlo ang nagbukas ng gate. Malaki na ang improvement ng bata mula nang napatherapy niya. Nagising si Kelly dahil pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Ewan ba niya, pagdating sa ganoon ay malakas ang kanyang pakiramdam. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa gulat nang makita na nakaupo sa kanyang harapan si Alex. Tila tuwang-tuwa ito sa ginagawa nitong pagtitig sa kanya. Mukhang kanina pa itong naroon. Paano ako nakapasok dito?" Gulat na tanong niya rito. Tumingin naman ito sa gawing pinto. Naroon ang kanyang bunsong kapatid na si Carlo habang ibinubukas sara ang pinto at tuwang-tuwa sa ginagawa. Ikinairita niya iyon dahil masakit yun sa pandinig.
At dahil sa kondisyon nito ay madalas wala itong pakialam sa paligid. So, kaya mo ko iniiwasan dahil dyan? Tanong nito sabay tingin sa kanyang tiyan. Hindi siya nakaimik. Please Alex, sana wag mo tong ipaalam kay Allen. Ayoko ng problema. Mananahimik ako at hindi ako maghahabol. Nakikiusap niyang wika rito. Siguradong matutuwa si Allen dahil mahilig yun sa bata. At hanggang ngayon hindi pa rin nabubuntis si Lorraine. Napansin ni Kelly na tila may saya sa mga mata nito. O sadyang mga asar lamang ito. Alex, please. Ayoko ng gulo. Kaya ko namang palakihin ng anak ko nang wala siya eh. Kita mo naman na okay na ang buhay namin ngayon. Matutuwa siya dahil magkakaroon na siya ng pamangkin. Imbes ay sabi nito na nagpakunot sa noo ni Kelly. Anong ibig mo sabihing pamangkin, Alex? Siya ang ama nito. Sa nangyaring to ay ako ang higit na masaya, Kelly. Sobrang saya. Daig ko pa ang nanalo sa loto. Tila naiiyak na sagot nito na unti-unting lumapit sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin na ipagpapatuloy mo pa rin ang panliligaw sa akin kahit alam mong buntis ako? Kelly, hindi lang kita liligawan. Papakasalan pa kita. Pero buntis na ako sa ibang lalaki, Alex. Ako ang ama ng pinagbubuntis mo at hindi si Allen. Diretso nitong pag-amin. Biglang natulo si Kelly sa kanyang pagkakaupo. Para siyang biglang nabingi sa sinabi ng kausap. Hindi siya makapagsalita. Kaya nagpatuloy si Alex sa pagsasalita. Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo, ngunit palaging hindi natutuloy. Gusto kong malaman mo na mahal kita, Kelly. Lalo na nang may nangyari sa ating dalawa. Pag-amin ni Alex. Hindi pa rin nakasagot si Kelly. Hindi malaman ang sasabihin at hindi makapaniwala. Hindi nagustuhan ni Allen ang ginawa kong pagregalo sa kanya noon sa stag party. Nagalit siya sa akin ng gabing yun. Nung pinatigil ka niya sa ginagawa mo at pinapunta sa isang kwarto, nagkasagutan kaming dalawa. Ang gusto niya ipahatid na kita pa uwi, ngunit hindi ako pumayag. Umalis si Allen at naiwan kami ng mga kaibigan niya. Uminom na lang kami at tinuloy ang party kahit wala si Allen. Nang lasing na ako, napagpasyahan ko na ako ang gagawa ng usapan natin para kay Allen. Mahabang kwento nito. Ako ang umangkin sa'yo ng gabing yun, Kelly. Kaya sorry ako ng sorry sa'yo pagkatapos ng nangyari sa atin. Nakatulala si Kelly habang tumutulo ang mga luha. Kaya pala iba ang pakiramdam niya noong makaharap niya kinaumagahan si Allen. Patawarin mo sana ako, Kelly. Please, hayaan mo kung itama ang mali ko. Hayaan mo kung panagutan kayo ni Baby. I love you, Kelly. Napakasaya ko na magkakabibi na tayo. Kaya mo ba ako nililigawan para pagtakpan ng ginawa mo? Sa wakas ay tanong niya rito na may pagdaramdam. Hindi, Kelly. Gusto kita una pa lamang kitang nakita sa kasino. Kaya ako din ginawa yun sa'yo, dala na rin ang nararamdaman ko para sa'yo. I told you, mahal kita. Sana paniwalaan mo ko. Hindi malaman ni Kelly ang mararamdaman ng mga oras na yon. Wala siyang maramdamang galit para sa lalaki. Maaaring nagtampo siya, pero pakiramdam ng puso niya ay napakasaya. Tumatalon ito sa galak. Sampalin mo ako, Kelly. Hindi ko alam kung matatanggap mo pa ba ako pagkatapos kong sabihin to. Pero kahit anong mangyari, pananagutan ko kayo ni Baby. Mahal ko kayo. Ramdam mo yan. Nakayukong sabi nito. Mahal din naman kita, Alex. Masaya ako dahil ang lalaking mahal ko pala yung unang nakaniig ko. Nakokonsensya ako dahil akala ko si Allen ang lalaking nakaniig ko noon. Ayokong makasira ng marriage ng kapatid mo. Kaya mas pinili kong iwasan ka at putulin ang ugnayan natin. Dahil kung hahayaan ko ang sarili ko na mahalin ka gayong buntis na ako ng iba, feeling ko napaka-unfair ko sa'yo. Lalo pat inakala kong kapatid mong nakabuntis sa akin. Pero ngayon na sinabi mo na ang totoo, gusto kong malaman mo na matagal na kitang mahal, Alex. Walang pagsidlan ang saya sa puso ni Alex. Ngiting-ngiti ito na tila nakalutang sa alapaap. Salamat sa pagtanggap mo. Nangangako akong hindi kita sasaktan, Kelly babe. At niyakap nito ng mahigpit si Kelly. Mukhang kailangan kong humingi ng patawad kay Allen dahil napagkamalan ko siyang ikaw.
Sabi ni Kelly rito nang bumitiw mula sa pagkakayakap ni Alex. Hindi na kailangan. Kung merong dapat humingi ng tawad, ako yun, hindi ikaw. Wala kang kasalanan, dear. Saka sa Amerika na naninirahan si Allen at ang asawa niya. Proud na proud ako sa kapatid kong yun dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. At dahil doon, nagpapasalamat ako. Dahil sa pagmamahal niyang yun ay napasakin ka. Tayo talagang soulmate, Kelly. Napangiti siya sa sinabi ni Alex, lalo na nang hinimas nito ang umbok ng kanyang tiyan. Masayang masaya ako ngayon dahil magkakaanak na tayo. Wika nito at ninakawan siya ng halik sa labi. Natatawang kinampal niya ito sa balikat. Masaya din ako dahil ang taong mahal ko ay siya ring ama ng dinadala ko. Salamat, Alex. Thank you for not giving up on me. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi talaga kita susukuan hanggang magsawa ka sa gwapo kong muka. Anyway, bukas na bukas din iaasikasuhin ko ng kasal natin. Napatitig dito si Kelly. Papakasalan mo ako, Alex? Masayang tanong niya rito. Oo naman. Siyempre, mahirap na baka magbago pa ang isip mo. Mahal kita, mahal mo ako, at magkakababy na tayo. Saan pa ba pupunta ang ganun? Diba sa altar? Kaya ayokong magsayang ng oras, babe. Natawa naman siya sa sinabi nito at kinikilig siya kanina pa. Napansin niya ang ina na nakangiti habang nakamasid lang sa kanila. Mukhang kanina pa itong nanonood sa kanila. Nang mapansin din ito ni Alex, ay agad nagpaalam ang lalaki sa ginang na papakasalan na siya nito. Makalipas ang 1 linggo ay idinaos ang kanilang kasal. Wala nga talagang sinayang na sandali si Alex. Talagang pinabilis nito ang proseso ng kasal nila. Kahit halata na ang kanyang tiyan ay maganda pa rin siya, lalo na sa suot niyang puting wedding dress. Kahit madalian ay dumating sa kanilang kasal si Allen at ang asawa nito. Ang mga magulang ni na Alex ay nakahabol din. Wala namang naging problema si Kelly sa pamilya ni Alex. Pagdating sa pag-ibig ay wala raw tutol ang parents ni Alex kung sino ang mamahalin at pakakasalan ng magkapatid. Nako bro, bilis-bilisan nyo ng magka-baby dahil napapag-iwanan na namin kayo nitong misis ko. Tumatawang wika ni Alex sa kakambal. Baog yata tong si Allen, Alex. Kahit anong gawin namin hindi kami makabuo eh. Kunwari naiinis na tura ni Lorraine. Yaan mo Lorraine, tuturuan ko ng mga tricks tong utol ko para makabuo na kayo. Biro ni Alex habang nakalingki sa bewang ni Kelly. Nagkatawanan silang lahat. Nahinto lang si Kelly sa pagtawa nang mapansin na palapit si Aling Bering na isa sa mga ninang nila sa kasal. Hindi talaga siya papayag na hindi maging ninang ang matanda dahil isa ito sa naging takbuhan niya noon sa squatter. Maging si Gabi ay kinuha rin nilang ninang. Malaki ang naging ambag ng dalawa sa buhay niya. Kaya naman gusto niyang maging parang ina na rin ang mga ito. Hi Aling Bering. Ay, ninang pala. Kumain lang po kayo ng kumain riyan ha. Maraming pagkain. Mamaya ipagbabalot pa kita para sa mga apo mo. Nakangiting wika niya rito. Nako Kelly, huwag mo akong itindihin. Busig na ako. Kanina ko pa nga nilalantakan ng lechon eh. Tumatawa nitong sabi. Marami tayo dyan, ninang. Pero maghinay-hinay kayo ha. Ang blood pressure baka tumaas. Ay, oo naman. Bukas nga ay magsusumba kami ng iyong ina. Para naman mabawasan ang nadagdag na timbang namin ngayon. Pero Kelly, natutuwa ako at muli kayo nagkaayos ng nanay mo. Bigla naman itong sumeryoso. Opo, masaya rin po ako at muli kaming nagkaayos. Kahit kailan naman po, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inay. Malaking utang na loob namin sa kanya dahil siya nagpalaki sa amin ng mga kapatid ko. Ang pagpapatawad at ang hindi pagtatanim ng sama ng loob ang pinakamasarap gawin. Wika niya rito habang nakatingin sa ina na abala sa pag-eestima ng mga bisita. Kitang-kita niya ang pagbabago nito mula nang tumira ito sa kanya. Hindi ito sinuwerte at ang tatay ador nila na makabuo ng sariling anak. Ang sabi nito ay baog daw ang nasirang tatay ador nila. Tama ka riyan, Kelly. At dahil dyan ay swerte ng nanay mo sa'yo. Ngumiti siya sa matanda. Nakita naman niya sa isang gilid si Gabi na abala sa pakikipag-usap sa isa nilang bisita.
Mukhang may susunod na ikakasal sa angkan ng asawa niya. Kakaiba ang kislap ng mga mata ni Gabby habang nakikipag-usap sa lalaki. Ang naturang lalaki ay uncle ni na Alex at matandang binata daw ito. Maya-maya ay inakbayan siya ni Alex. Sayaw naman tayo, love. Sayang ang tugtog oh. Wika ni Alex habang titig na titig sa kanya na tila in love na in love. Sure, asawa ko. Nakangiti niyang sagot sa kanyang asawa at inaabot ang kamay dito. Bala kong pakasalan ka taon-taon. Sabi ni Alex habang sumasayaw sila sa saliw ng tugtugin. Sure, basta ba walang stag party? Sagot niya rito at nagkatawanan sila. I love you, Kelly. Mamaya, ikaw ang gigilingan ko sa honeymoon natin. Yung biro nito. Sira ka talaga. Ang laki-laki na ng tiyan ko oh. Pero mahal na mahal din kita, Alex. Palagi ako nagpapasalamat sa may kapal dahil binigay ka niya sa akin. I sold my virginity without regrets dahil ikaw na pag-alayan ko noon. Dahil sa'yo, agad ako nahinto sa trabaho na alam kong hindi ka tanggap-tanggap. You saved me, Alex. You changed me. You helped me and my family. And most of all, you accepted and loved me kahit na hindi pantay ang estado natin sa buhay. And I promise to love you too forever. Niyakap siya ni Alex ng mahigpit at hinagkan ng masuyo sa labi. Hanggang sa nagsayawan na rin ang ibang mga bisita sa sumunod na awitin. Kanya-kanya ng partner ang mga ito. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang na ni Kelly ang kanilang malusog na baby boy at pinangalanan nila itong Hunter. Napakagwapo ng baby nila. Biro ni Alex ay mukhang marami raw paiiyaking babae si Hunter paglaki. Nakuro tuloy ni Kelly ang asawa sa tagiliran. Hindi man naging maganda ang unang tagpo noon ni na Kelly at Alex. Hindi naging hadlang yon para hindi nila maramdaman ang sinasabing spark, ang pag-ibig. Aburido si Kelly noon sa paghahanap ng pangtubos sa kapatid. Kaya hindi niya napagtuunan ng pansin masyado si Alex. They met at the wrong time and at the wrong place. But if it's meant to be, your soulmate will come into your life when you're both ready. Kaya naman muli silang pinagtagpo. It's true that when the timing is right, you'll meet your soulmate and everything will fall into place. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.